Magandang araw po sa inyong lahat na imbag ni Aldao, kada kayuan, kakabsat, and welcome back to my channel. Weekend na naman po. At dahil weekend, mag-chill-chill muna tayo. Hindi po muna ako masyadong dadaldal at pababayaan natin ang ating mga kabataan ang magsalita ngayon. Meron kasi akong nabasang post na sinasabi sa isang survey di umano, 80% na mga kabataan ay pro Sara Duterte na nakakagulat talaga. The nerve na sabihin nilang 80% ng mga kabataan ay pro Sara Duterte at maraming botante ngayon ang mga kabataan. So, minamind condition na naman nila ang taong bayan na mananalo si Sara Duterte. Pero, marami po sa ating mga kababayan binabasag na ang kayabangan ng mga DDS. So ngayon, 40 Sabado, chill-chill lang po ako at magbabasa lang po tayo ng mga reaksyon ng mga kabataan ngayon kung ano ang masasabi nila sa mga kaganapan sa mundo ng politika, lalo na sa mga kayabangan nitong mga DDS na to. Simulan po natin kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Ito po ay may kinalaman sa plano nilang paghihiganti oras na maupo si Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Sabi ni Trixie Cruz Angeles, kung sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa mga pangyayaring ito. So, nakakatakot po yan. Maraming mga karir daw ang matatapos oras na manalo si Sara Duterte. Ang dami-daming tumutulig sa ngayon kay Sara. Iisa-isahin pa ba naman niya yun? Pero sa himig ng pananalita ni Trixie Cruz Angeles ay talagang ang magiging plataforma ng administrasyon ni Sara Duterte ay ang paghihiganti. Sagot sa kanya ni Marie Chris Manalo, gusto nyo maging presidente si Sara Duterte para maghiganti sa mga kapwa politiko? Paano naman ang mga Pilipino na dapat sila ang asikasuhin? Tandaan ninyo na Pilipino ang maglalagay sa inyo sa pwesto. Kung paghihiganti lang nais nyo para maging presidente yang si Sara Duterte, ngayon pa lang kami na nagsasabi na bagsak yan sa 2028 dahil kailangan namin ng presidente na magpapaunlad sa Pilipinas, hindi yung sisira sa Pilipinas. Umpisa pa lang ito, unang kabataan pa lang ito, pero ang mga kabataan po natin ngayon matatapang, malalakas, strong, hindi tulad ng sinabi ni Robin Padilla na ang mga kabataan ngayon ay weak. Ganito ba ang mga kabataan na weak? Doon naman sa sinabi ni Rob Rances, isa po itong pro-Duterte. Sabi niya, mukhang masaya na ngayon ang mga crocs sa Congress at Palasyo. Nalihis na kasi ang usapan mula sa flood control scandal. Sino ba ang mga gumagawa ng mga issues? Hindi ba kampo ni Sara Duterte? Magpapalabas sila ng intriga, gagawa sila ng issue, tapos sasabihin nila, nililihis daw ng palasyo ang usapin sa flood control. Alam nga naman si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng katiwalian, tapos pagtatakpan niya lang. Itong mga to talaga, isip-isip naman. Sagot sa kanya, ni Nicky Fuentes, paanong nilihis? May mga nakasuhan na at nakulong na. Hindi pwede na yung issue sa flood control ay doon lang tayo mag-focus. Meron naman isang department na pwedeng humawak sa issue ng flood control. Yung ibang issue, dapat natin ding tignan. Paano kung yung ibang issue, pagnanakaw din? Hindi pwede na iisang issue lang tayo nakafocus. Kayo ang naglilihis kasi puro kayo issues. Totoo nga naman. Alam nga naman mag-focus tayo sa isang issue lang. Ano, ang buong Pilipinas, ang buong administrasyon ni President Bongbong Marcos nakatuon lang sa flood control anomalies? Para saan pa ibang departamento? So tama itong sinabi ni Nicky Fuentes, kayo ang naglilihis ng usapin. Ito naman yung time na sinabi ni President Bongbong Marcos na siya ay may diverticulitis na para sa mga DDS, kailangan mag-step down na ni President Bongbong Marcos at pabayaan si Sara Duterte ang mamuno dahil hindi na kaya ng presidente dahil siya ay may sakit na. Kita nyo, lahat na lang ng issue, gagawan talaga ng mga DDS para lang isingit si Sara Duterte na dapat siya na ang maupong presidente. Sabi ni Dr. Lorraine Badoy, sabi siguro ng Diyos,
Ayaw mong umalis dahil sa sigaw ng taong bayan, ha? Sige, ako ang magpapaalis sa'yo. Ano ibig sabihin ni Badoy? Bibigyan niya ng malubhang sakit si President Bongbong Marcos para ito ay mapilitang mag-resign? Sabi ni Robert Umpad, lakas ng tama mo. Pati Diyos dinadamay nyo sa kalokohan ninyo. Normal lang magkasakit ang tao. Pag nagkasakit ka pala, kagagawan pala ng Diyos. Kahit ikaw, magkakasakit ka din. Walang tao sa mundong ito na immune sa sakit. Sigaw ng taong bayan daw. Baka sigaw ng trolls sa Facebook. Sa totoong rally, nilalangaw kayo. Oo nga naman. Sa mga rallies talaga, nilalangaw po yung mga rally ng mga DDS. Tinan nyo na lang yung ginawa ni Mike Defensor. Tinan nyo yung mga rally ni Chavit Singson. Hoy, teka muna. Sabi ni Chavit Singson, isa na naman daw, one-time, big-time rally. Then yung una niyang one-time, big-time na rally, support. So ngayon, makikisakay siya sa February 25 sa rally ng trillion peso march. At nakita naman natin ngayon, President Bongbong Marcos is slowly but surely recovering. In fact, kanina nga binisita niya si Naga Mayor Leni Robredo. At kung nakita yung mga video kumalat kanina, mukhang bumabalik na po sa dati si President Bongbong Marcos. Kaya ito nagsasalita, nakukunin ka ni Lord dahil ayaw mong makinig sa taong bayan. Nako, be careful what you wish for, Badoy. At baka, o meron pang isa dyan, itong si Rowena Guanzon. Sabi ni Guanzon, ito ang pinagdadasal ko para kay BBM. Alam mo na yun, Lord, kunin nyo na siya. Ito talaga si Rowena Guanzon. Nako, sabi ko sa inyo, ingat-ingat kayo sa inyong mga wish para sa kapwa nyo because it will surely come back to you. Sagot sa kanya ni Lily May Hernandez, mas okay pa kunin ni Lord kasi sa langit ka mapupunta. Lahat naman tayo mamamatay sa mundong ito. Nabuhay ka sa mundong ito na walang dala. Mamamatay ka rin na walang dala. Kakapanalangin mo na kunin na si BBM, baka ikaw ang mauna na kunin ni Lucifer. Dahil ang mga DDS, demonyo yan. Dahil ang sabi ni Duterte noon na siya ang papalit kay Lucifer sa impyerno. Sabi ko na yan, matagal ko na sinasabi yan. Hindi nga ba't sinabi ni Digong, magkita-kita sila sa impyerno dahil hihintayin niya kayong lahat ng mga DDS, kayo mga pumapalakpak, kayo na mga humihiyaw tuwing nagmumura si Digong, tuwing minumura niya ang Diyos. Nung tinawag niyang estupido ang Diyos, palakpakan pa kayo. Sabagay, pagpunta niyo naman sa impyerno, nandun yung presidente ng impyerno. So, Rowena Guanzon, hintay-hintay ka ng karma mo, ha? Darating at darating yun sa'yo. Dito naman sa bangayan ni Sara Duterte at ni Atty. Claire Castro. Nung sinabi ni Vice President Sara Duterte, si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Tama. Dahil kung papansinin mo, Sara Duterte, si Claire Castro, mai-stress ka lang dahil puro katotohanan ang sinasabi ni Claire Castro. Sagot ni Joseph Morales, sino kaya sa inyo ang nagdadala ng kahihiyan sa Pilipinas? Lupit mo, Sara Duterte. Parang nagka-amnesia ka. Hindi mo naalala na bawat punta mo sa ibang bansa, puro paninira ka sa gobyerno, sa administrasyon ni Marcos. Yung mga paninira mo, sino na naapektuhan? Mga Pilipino. Dinadala mo sa kahihiyan ang mga Pilipino. Tapos gusto mo pa maging presidente? Kapal na ng mukha mo. Pera lang habol mo sa gobyerno. Hindi magserbisyo sa Pilipino. Harsh na magsalita ang mga kabataan natin dahil nakikita nila kung sino ang talagang dapat mamuno sa bansa natin. At kitang-kita ng mga kabataan na to na hindi si Sara Duterte ang nararapat maging susunod na presidente. Doon naman tayo sa mga survey. Hindi ba ang dami mga mind conditioning surveys na lumalabas na ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte? Wow! Sabi nga ni Jam Magno. Sabi sa isang survey, mga Pilipino mas kontento sa performance ni VP Sara kesa kay President Marcos. Alam niyo na siguro kung ano mga survey firms yun. Yun yung mga survey firms na alam mong makasara Duterte. Sinagot sila ni Yani May Lopez.
Sabi niya, hataw na magpa-survey si Sara Duterte sa mga bayaran na mga nag-survey. Saan kaya sila nag-survey? Sa Davao na naman? Mas naniniwala pa ako sa Kalye survey kesa sa SWS survey na binabayaran ng mga politiko para pabanguhin sila. Puro pa-survey si Sara, hindi naman nagtatrabaho. Puro reklamo sa administrasyon, hindi naman nagtatrabaho. Puro pa-survey hanggang 2028 para isipin ng mga tao, sure win siya sa pagkapangulo. Para pag natalo, sasabihin na daya ang eleksyon dahil mas mataas daw siya sa survey. Totoo naman yan. Halatang-halata kung bakit panay ang labas ng survey kung saan mataas si Sara Duterte. Bakit ba kailangan maglabas ng survey at ipagkumpara ang presidente sa vice-presidente? Hindi naman sila pareho ng trabaho. Yung isa, si BBM, trabaho ng trabaho. Yung isa, layas ng layas, punta ng punta sa The Hague at sa ibang bansa para lang siraan Pilipinas. Tapos siya pa ang mataas ang survey. Hindi nakakaligtas sa mga kabataan yung mga pa-survey na yan. Dito naman tayo kay Greco Belgica na akala mo nung time nung siya ay nasa administrasyon pa may nagawa siya. Dahil dati siya naging PACC chairman na wala naman siyang naipakulong. Tapos ngayon naghahanap sila ng mga opisyal na dapat daw nakukulong na. Sabi ni Greco Belgica, mga korap na politiko na walan ng kapangyarihan na magnakaw sa administrasyon ni PRRD. Basahin na lang natin yung sagot ni Maynard Tupi. Kaya pala si Saldico noong panahon pa ni Duterte, malakas magnakaw. Ngayon lang siya nahuli dahil sa pagbulgar ni BBM. Kaya nagtatago na si Saldico. Ang mga magnanakaw noong panahon ni Duterte, puro magkakasabwat. Simula sa presidente hanggang sa senador hanggang kongres. Kaya walang nagtatangka na lumaban sa korupsyon. Dahil lahat sila magkakasabwat. Ngayon ang presidente na si Marcos, hindi kagaya ni Duterte. Kaya sila nagkandaleche-leche at nagtatago ngayon. At yung iba, nakasuhan na. Nakakagulat itong mga kabataan na ito. No? Itong mga weak na kabataan ayon kay Robin Padilla. Talagang they speak their minds at hindi sila tutulog-tulog sa mga kaganapan sa mundo ng politika. So para sa akin, yung 80% daw ng mga kabataan na pro Sara Duterte, para lang din yan yung mga survey ng mga nagsasabing ang taas-taas ni Sara Duterte sa mga ratings. Pero sa mga binabasa kong mga comments ng mga kabataan, mukhang hindi yata totoo yung 80% ng kabataan ay makasara Duterte. Marami pa akong babasahin na mga comments ng mga kabataan natin kung paano nila basagin ang mga kayabangan ng mga DDS na to. Ang mga kasinungalingan nila, hindi na talaga pinalalagpas ng ating mga kabataan. I'll see you sa part 2.